mga kababayan. Pag-usapan naman natin itong si Rowena Guanzon na isang malaking T. Ano yung T? Bahala na kayo kung ano mag-isip kung ano yung T na yan, mga kababayan. Pero sigurado siya ay nagkukunwaring may T. Diba? Pero wala siya nun, mga ka-GP Natics. Kinwestiyon po nitong si Rowena Guanzon ang pagsagot-sagot nitong si Commodore Tariela sa mga senador. Mga ka-GP Natics, nagtataka ito dahil sabi niya, ngayon lang daw nakakita si Rowena Guanzon, mga kababayan, ng isang tao na isang Commodore, pero malakas ang loob, mga kababayan, na sumagot sa mga senador. Anong sabi ng mga kababayan natin? Aba, bakit ngayon ka lang ba nakakita ng tunay na lalaki? Ha? O, para mabuo yung konteksto, mga ka-GP Natics, ito po yung pahayag. So, ayon kay Rowena Guanzon, a former COMELEC commissioner, ngayon lang ako nakakita ng Coast Guard, Commodore, na sumasagot pa balang sa senador. Pag ako sagutin mo ng ganyan, buyayawon taka, walay batasan, bastos. Ano yung walay ano to? Ganyan, buyayawon taka. Sorry, hindi ko naintindihan yon, mga Bisaya, mga ka-GP Natics. Buyayawon taka, sabi daw ni Rowena Guanzon. Parang ano to lamutaking kumukha mo ba yun? Parang ganun, di ba? Hindi ko alam, sino ang Bisaya dyan, mga ka-GP Natics, pakitranslate. Pero, ako, bago tayo dumako doon, bakit? Mga ka-GP, pabalang ba yung sagot ni Jay Tariela? Mga ka-GP Natics? Tama lang naman diba? Ang gusto kasi mangyari ng mga senador, etong si Jay Tariela ay maalis sa pwesto. Or, mga kababayan, aminin ni Jay Tariela na siya ay nagkamali. Para ano? Yun ay, para patunayan nila Marcoleta na mali si Jay Tariela. Para aminin niya na siya po ay mali. Ganun naman ang gusto nilang gawin Di ba? Kaya nga sabi ni Jay Tariela, teka lang, bakit ako magsosorry sa inyo? May ginawa ba akong mali? Nagtatanggol lang ako sa Pilipinas. Nagtatanggol lang ako sa teritoryo natin. At kung ginawa man niya, mga kababayan, kagaya nga po ng sinabi ni Kiko Pangilinan, na napaka-unfair nyo naman. Gusto nyo, kapag gumawa ng caricature, ang China at naka-telecast pa ito sa kanilang mga network, okay? Sa kanilang national media, ay okay lang sa inyo. Hindi kayo pumapalag. Pero kapag ang kababayan natin, ang isang Commodore na nakikipaglaban, ang tagapagsalita ng Coast Guard, ay gumawa ng ganito, ay agad kayo na nasasaktan at pinagtatanggol nyo ang China. Diba? So, sa akin, mga ka-GP Natics, hindi masama na sumagot sa mga senador na to. Dapat nga Alam nyo, mas may bayag itong si Commodore Tariela, mga kababayan, kaysa sa mga senador natin. Bakit kanyo? Hindi porket senador, ikaw ay superior. Hindi porket ikaw senador, mga kababayan, ay dapat hindi ka na sinasagot-sagot. Di ba? Kung pabalang ang tingin mo doon, Guanzon, bahala ka na mag-isip. Pero we, as a Pilipino, hindi namin naiisip o hindi namin nakikita na pabalang ang pagsagot ni Jay Tariela sa mga senador natin. Lalong-lalo na kay Alan Peter Cayetano, lalong-lalo na kay Marcoleta, lalong-lalo na kay Senator Robin Padilla, hindi yun pabalang. Yun ay katotohanan. Bubulyawan ba yun? Bubulyawan. Okay, salamat. Yung buyayawon taka. Gawain naman niya yan mga ka-GP Natics, yung mambulyaw, di ba? Sa public. Yung itong si Rowena Guanzon, mahilig mamahiya. In fact, yan din ang gusto na mangyari nila Marcoleta at nila Alan Peter Cayetano, ipahiya si Jay Tariela. Na kung kasi, kapag itong si Jay Tariela ay hihingi ng apology sa kanila, magpa-public apology, yun ay tantamount ng pag-amin na siya po ay nagkamali. Which is, sabi ni Tariela, why should I?
bakit ako hihingi ng sorry sa kanila? 'Di ba? Oh. Yan ang abogadang Bopols Palingkera at wala sa hulog, buang na buwang. Tililing, tangengot, tanggudo, talakera, tuko, taklesa. Bakit di pa yan natidisbar? Di ba may kaso na daw yan? Ayun nga, hindi ko nga alam eh. Bakit hindi pa rin ito nadidisbar? Puro lang ata balita na, pinadidisbar na. Hanggang ngayon, wala pa rin eh. Sorry, late na naman ako. Okay lang yan. May libre naman. Ay, may replay naman. Libre. May replay, hindi libre. Mas walang hiya nga si 10K. Bastos pa. Ayan, mga kababayan. Katulad, tama, Ma'am Lilian Librera. Itong si Mr. 10K, biruin nyo nagle-lecture siya ng decorum. Samantalang mga kababayan, ang lakas ng loob niya na mag-lecture ng decorum, mali daw yung decorum, nitong si Jay Tariela, samantalang siya, pagdating sa Senado, nakita nyo kung paano siya sumagot ng pabalang, kung paano niya bastos-bastosin itong si Kiko. 'Di ba? Kung paano siya, mga kababayan, na sumasabat habang nagsasalita itong si Kiko. Oh, 'di ba dapat, kapag ikaw ay nagle-lecture, dapat ikaw mismo maging ehemplo. Manggaling sa'yo yung tama. Sino maniniwala sa'yo? Nagle-lecture ka ng proper decorum. Na sinasabi mo si Jay Tariela, dapat ginagawa niya yung proper decorum. Samantalang ikaw. Diba? Hindi ko malaman dito sa mga sa mga DDS, napaka-double standard. Diba, Sir Benji Uy? Double standard. Bakit kanyo? Mga kababayan, pagdating sa kanan, babanat. Pagdating sa kaliwa, aatras. Oh. Paniniwalaan mo ba yung mga DDS na to? Wala maniniwala. Kasi dapat, kapag ikaw, mga kababayan, nangangaral ka, yung pinipreach mo, dapat ikaw mismo ang sumusunod. Dapat ikaw mismo yung nagpapatupad. Di ba sabi nga nila, mga kababayan, bago ka maging good leader, maging good follower ka muna. Oh. Nagli-lead siya, nagbi-preach. Pero hindi niya sinusunod yung kanyang pinipreach. Sabi sa Tagalog, Sir GP, kung ako lang sagutin mo ng ganyan, ay bubulyawan pa kita. Nako. Siyempre, babae ka lang. Pero, mga ka-GP Natics, makakahanap ka rin ng katapat, Rowena Guanzon, sa totoo lang. Pero ako, maninindigan ako dito kay Jay Tariela. Diba? Tama lang. Sabi ni Florentino Padulio, kapag ang senador makapili at hindi rin marunong rumispeto sa kapwa, opisyal ng gobyerno, ibalik sa kanya ang kanyang ginagawa. Di ba? Oh. Sabi ni Joy Salendra Tika, may epal ka na naman. Sabi ni Mac Alvin, bakit po ang senador andyan yan dahil binoto para magserbisyo sa tao at bansa? Ang sundalong opisyal tungkulin niyang ipagtanggol ang bayan at konstitusyon. Kahit pa isang senador na lantaran namang kinakalaban ang sariling bansa. Alam nyo, gising na yung mga tao ngayon eh. Nagtataka lang talaga ako dito sa mga epal na mga tao, mga maka-China, maka-DDS na mga politiko na to, na mga hindi ko alam, di ba? Pilit nila pinagtatanggol sila Marcoleta, pilit nilang ipinagtatanggol itong sila Mr. 10K. Nakita naman nila. Ibang klase. Kapag po ang bansa natin, kapag ang kapwa natin, binawater cannon, napuputulan ng daliri dahil sa maling pagmaniubra ng mga Chinese Coast Guard na yan, wala tayong naririnig sa kanila. Kapag yung kasamahan natin, kapag yung Commodore natin ay gumagawa, mga kababayan,
nang sabihin natin ay pagkondina sa ginagawa din ng China sa atin sa pamamagitan ng caricature, ay nagagalit itong mga to. Ano yun? Mga ka-GP Natics, gusto ba nila na tanggapin na lang natin kapag sila ang nambubuli sa atin? Na dapat palagpasin na lang natin lahat ng ginagawa nila? Pero kapag tayo, mga ka-GP Natics, ang gumawa ng ganon, itong mga to, galit na galit. Sir GB, I was wondering over sila mag-react when it comes to Chinese official. Bakit pag si BBM ang binabastos, di sila mag-react, highest official? Kasi ang sagot nila diyan, Sir Danny Taling, kasi nga daw yung China daw ay malakas. Baka daw tayo ay bombahin. At ang Pilipinas naman daw ay weak. Kaya, baliwalain na lang natin. Tanggapin na lang daw natin. Ano? Tanggapin na lang natin. Binubuli tayo. Diba? Sabi nga nila, begets respect, begets respect. Oh. Kung halimbawa ang Pangulo kahit sabihin natin, galit kayo sa Pangulo natin. Diba? Kung galit kayo sa Pangulo natin, kapag ibang bansa na ang nagsasalita laban sa Pangulo natin, dapat dumidepensa kayo. Diba? Kahit anong gawin natin bilang Pilipino, dapat interest natin ang dapat mauna. O, kita nyo, yun nangyari ngayon. Diba? O, yung ambassador ng China, anong nangyari? Siyempre, yun ay na persona non grata, mga kababayan. Pero tayo, sa kabila nun, meron ding mga Pilipino na mga opisyalis natin ang binan sa China, sa Hong Kong, nakalimutan ko na yung iba na kasakop ng China. 'Di ba? Ang bilis nila magdesisyon. Grabe. Maingay lang sila pero kakaunti na mga didisit. Konti na lang din ng mga senatong na walang magawa, mga inutil sa pwesto nila. Ano ba nagawa nila? Wala, magingay lang. Magtanggol sa China. 'Di ba? May Gucci kasi, sabi ni Cesar Diniega. Oo nga, no? May Rolex at may Gucci, no? Oo, Macau. Hong Kong at China. 'Di ba? Bawal, pinaban nila yung mga opisyalis natin. Oh. Ang bilis nila gumawa ng aksyon, samantalang tayo pa yung nag-aaway, mga senador pa ang nag-aaway-away. Pwede naman tayo kahit magkakaiba tayo ng ng politika, pwede naman tayong magkaisa pagdating po sa teritoryo natin at pagdating po dito sa Pilipinas, sa bansa natin. 'Di ba? Doon man lang sana kahit pa paano, magpakita sana kayo ng pagmamahal. Wala. Mga ka-GP Natics, mas mahal ata nila ang China. Ba't di na lang sila lumipat doon? Mumurahin kita sa salitang Ilonggo, GP. Yung ibang nag-translate, ano lang daw, sisigawan. So, mas malala pala to, mumurahin. Sabi ni Argo, Guanzon for Senator. Nako, Argo, doon nga lang yung party list nga lang nila, hindi nanalo yan si Guanzon Di ba? Mananalo pa kaya yan sa pagka-senador, Argo? Kasi, tawag dito, yung, di ba party list nila yung 3M? Hindi nga nanalo So, makakakuha ba ng sapat na boto yan para manalo? Asa lang yan. Di ba? Kaya nga sila ang bilis na mag-aksyon dito, walang nag-aaway-away pa para sa China. Malaki daw yung budget. Oo. Mga DDS kong high pakta year of the hindi ko magets. Okay, so ayan guys, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong gabi. Magkita-kita po muli tayo bukas. Thank you so much sa inyong lahat. At sa lahat po mga kababayan nang gusto pong umorder ng ating mga product, mga kababayan. Hindi ko pala nalagay yung link. Mamaya na lang. Makikita nyo dyan sa description.
At syempre mga kababayan, yung mga nagugutom dyan, yung mga walang time magluto, pwede rin kayong umorder. At meron na rin akong dyan, mga items, mga products galing po ng Shopee, mga ka-GP Natics. Bahala na po kayo dyan. Okay? Bye-bye! Ryan, thank